Ako si Maria at ito ang aking kwento. Marco, hindi mo pa rin ba makontak si Alexandra? Nag-aalalang tanong ni Yaya Lynn sa kasama. Malapit na maghating gabi. Subalit wala pa rin ang dating alaga at talaga namang nag-aalala na siya. Umiling si Marco. Nag-aalalang ibinaling ang tingin sa matandang katulong mula sa cellphone nito. Hindi ko po talaga makontak si Ma'am Alexandra Manang Lynn. Halos 2 oras na siyang tinatawagan ng cellphone number ng amo, subalit hindi niya talaga ito matawagan. Sinubukan na rin niyang kontakin ang kaibigan nitong si Belle, subalit ganun din. Hindi niya ito matawagan sa cellphone nito. Masungit ang panahon sa labas, Manang. Baka yun ang dahilan kaya hindi ko matawagan si Ma'am. Napasa po na sa kanyang ulo ang matanda. Naku, paano ba to? Bukas pa naman pabalik na tayo sa Italy. Saan at paano natin hahanapin si Alexandra? Maya-maya pa, bumukas ang pinto ng kwarto ng mag-ina at lumabas doon si Aki. Kinusot-kusot pang isang mata. Mami ho? Inosenteng tanong nito. Agad naman tong nilapitan ni Yaya Lynn. Wala pang mami mo, Aki. Pero pauwi na yon. Sleep ka na lang ulit. Siguradong pagising mo bukas, nandito na siya. Anang matandang katulong, umaasang paniniwalaan niya ng bata. Nahihirapan siyang patulugin ito kanina dahil nag-iiyak at hinanap ang ina. Dito na bukas? Si Aki ulit, humikab pa pagkatapos, ngumiti si Yaya Lynn. Hinaplos ang buhok ng bata. Oo, Aki, nandito na bukas ang mami mo. Tumango-tango si Aki, muling bumalik sa kama at humiga. Si Yaya Lynn naman ay napatingin kay Marco. Kailangang mahanap natin si Alexandra, Marco. Kapag nagising si Aki bukas at wala pa si Alexandra, tsak na malaking problema. Ani Yaya Lynn. Patuloy na nilulunod ng kaba ang dibdib. Hindi pa man nakakasagot si Marco, ay lumabas na rin sa tinutuluyan nitong silid si Angelo. Maigting ang panga nito at salubong ang mga kilay. Kung wala pa si ate, alam ko kung sinong makakatulong sa atin para mahanap siya. Sino, Jello? Si Marco. Si Kuya Sebastian, itatawag ko ngayon sa kanyang mangyayari dito para makauwi na tayong lahat. Gigil na sabi ng binatilyo, agad itong nilapitan ni Yaya Lynn. Nako, Jello anak, wag mong gawin yan. Tsak na magagalit si Sir Sebastian. Alam kong malapit ka sa kanya pero si Alexandra ang kapatid mo. Wag mong ilalagay sa hindi magandang posisyon ang ate mo. Si ate ang naglagay mismo sa sarili niya sa hindi magandang posisyon nang pilitin niya tayong umuwi ng lihim dito sa Pilipinas. Singhal ng binatilyo na labis ni kinabigla ni Yaya Lynn. Bukas kapag wala pa si ate, itatawag ko ng mga nangyari kay Kuya Sebastian at hindi mo ko mapipigilan, Yaya. Anang binatilyo, muling pabalyang sinara ang pinto ng kwarto nito. Muling napabaling si Yaya Lynn kay Marco na noon ay nasa cellphone nito ulit. Ilang sandali pa, muli itong umiling. Ng lumang matandang katulong, lihim na nagdasal para kay Alexandra na sana makauwi na ito bukas ng umaga. Dahil kung hindi, tsak na malaking kaguluhan ang sasalubong sa kanila pagbalik ng Italia. Victor, sorry for calling you at this hour. Ani Gilbert sa assistant. Pasado 12:00 na ng madaling araw at nasa loob na siya ng kanyang pickup truck. Kanina pa pinipilit ng binata ang maidlip kahit konti subalit ayaw siyang patahimikin ng kanyang isip. Hindi niya gustong gulatin si Alexandra ng ganoon, subalit wala na siyang alam na iba pang paraan upang mapilitan to makipag-usap sa kanya ng maayos. Yes, they are still married. Hindi siya pumirma sa annulment papers kahit na naranasan na niya ang lahat ng hirap. He stood his ground. Asawa niya si Alexandra at hindi siya papayag na sa ganong paraan na lamang sila magtatapos. Umalis ito at nag-iwan na lamang ng isang kapirasong dokumento na nagtatakda ng katapusan ng kanilang relasyon bilang mag-asawa. That was not fine with them. It isn't fine with him now, and it will never be fine for him in the future. Call him an asshole, subalit hindi magbabago ang kanyang pasya. Sir, nakauwi na po ba kayo from San Matias? Ani Victor sa paus na tinig. Nagising lang ito dahil sa tawag ng boss. May landslide sa pagitan ng San Marcelino at San Gaston. I'm stuck here in San Marcelino. Do you want me to arrange a hotel room for you, sir? I will call. Hindi, wag na. Nasa hotel na rin ako ngayon. I already got a room. Okay, sir. Maayos po kung ganun. May gusto po ba kayong ipagawa? I'm with Alexandra. Putol ni Gilbert kay Victor. Sir,
How did you? Halos hindi maituloy ni Victor ang nais sabihin. Saksi siya sa lahat ng paghihirap ng boss sa nakalipas na 5 taon. Subalit sa kabila ng lahat ng iyon, ni hindi ito tumigil sa paghahanap sa asawa nito. Nga lamang ay sadyang hindi nila mahanap si Alexandra. Tila ito naglaho na parang bula. At ngayong nakita na ito ni Gilbert, siguradong malulutas ng ilan sa mga problemang kinakaharap ng boss. Mahabang kwento, pero base sa reaksyon niya kanina, it seems she doesn't know that we are still married. Ani Gilbert, muling bumalik sa alalang gulat ni itsura ni Alexandra na sabihin niyang katotohanan ng kasal pa sila. Something in his gut tell him that something happened in between that he was not aware of. Victor, you're silent. May alam ka ba sa mga nangyaring hindi mo pinaalam sa akin? Natigilan si Victor sa kabilang linya. Lumutang sa alaalang huling pag-uusap nila ni Attorney Smith, halos 4 na taon na nakakaraan. Sir, si Attorney Smith po, ano kasi? Victor, just say it, ani Gilbert. May halo ng inis. Sinabi po sa akin ni Attorney Smith na gagawa na lang daw po niya ng paraan ang annulment niyo ni Ma'am Alexandra kung hindi niya kayo mapipilit na pumirma. And what did he mean by that? Si Gilbert, mataas na ang boses. He was confused and angry. Hindi ko rin po alam, sir. Sandaling nag-isip si Gilbert. I will check that with Alexandra later. For now, gusto ko suyurin mong manifesto na lahat ng airlines at private planes na lumapag sa Pilipinas for the last 5 days. Contact our connection from the immigration. I want that information first hour in the morning. Right away, sir. Ipapasa ko po kagad kay Skylar ang utos mo. And sir, may update din po si Skylar tungkol sa pinapagawa po ninyong investigation kina Mr. Chavez at Cynthia. Kasalukuyan daw po silang nasa High Rollers platform ng isang casino sa Hong Kong, sabi ni Skylar. And they've already lost $1 million. Pesos? Dollars, sir. Gigil na napamura si Gilbert. He really cannot wait to put those two in jail for spending BRC's money. Malakas sa tenga ni Alexandra ang pagtiktak ng orasan sa dingding. Tumigil ang malakas na ulan sa labas, maging ang malakas na hangin humupa na. But the storm inside her keeps raging. It was just past 5 in the morning, subalit kanina pa siya mulat. If she'd been honest, halos hindi siya nakatulog. Iniisip niyang sinabi ni Gilbert. Hindi to pumirma sa annulment papers na iniwan niya. For whatever reason, she doesn't want to know. Ang gusto niyang malaman kung kanino galing ang kopya ng annulment papers na pirmado na ni Gilbert at ang court order na natanggap niya 4 years ago na nagsasabing null and void na ang kasal nila ng dating asawa. Was he just bluffing her? Para magkaroon to ng rason na pasunurin siya ulit sa mga kagustuhan nito, gaya ng dati. Gaya ng dati, right? Kilala niya si Gilbert. He likes to overpower people and play with people's weaknesses for selfish gain. But Gilbert was so sure of himself when he declared earlier that he was still his wife. Siguradong sigurado ito nang sinabi nito yun sa kanya kanina at hanggang ngayon hindi niya malaman kung anong dapat niyang maramdaman. Mabilis na umupo sa kamang dalaga at muling tinignan kung may signal ng kanyang cellphone. Muntik pa siyang tumalon sa tuwa nang makitang bumalik ng signal ng kanyang cellphone. Isang bar nga lamang but nevertheless a signal. Nagmamadali siyang nagdial ng number. She waited 3 rings until someone from the other line answered her call. Marco, ani Alexandra. Ma'am Alexandra, bulalas ni Marco sa kabilang linya. Nasaan po kayo? Ayos lang po ba kayo, ma'am? Maayos ako, Marco. Nestuck lang ako dito sa San Marcelino dahil may landslide. Tumirik din yung rental car. Nasa Lakabana Hotel ako ngayon. Can you ask the manager of the resort to arrange a chopper ride for me? Gusto ko nang bumalik dyan sa resort, anang dalaga. Pinigilan ng pag-aralgal ng tinig. She really missed Aki. Alam niyang yakap lamang ng kanyang anak ang makakapagpakalma sa kanya ngayon. Her son is her comfort. Opo ma'am, gagawin ko po kaagad. Ani Marco bago tuloy ang pinutol ang tawag. Bumangon na muli sa kama si Alexandra at sumilip sa bintana. Mula sa abot tanaw ay nagsisimula na maglaban ang liwanag at kadiliman. Gaya rin ng hindi niya maipaliwanag na naramdaman sa mga oras na yon. For the first time in 5 years since she left, she felt conflicted. Mabilis na ipinilig ni Alexandra ang kanyang ulot dumiretso sa banyo. Agad niyang ginawa ang kanyang early morning routine at inintay ang tawag ni Marco. Eksaktong 6:00 ng umaga, muli itong tumawag sa kanya. Susundin daw siya mismo ng chopper ng resort kung saan sila nakabook at nakailangan na niyang pumunta sa rooftop dahil within 15 minutes ay naroon na raw ang mga to.
Matapos putulin ng tawag ay mabilis nang gumayak si Alexandra. Walang sinayang na sandali. Aalis siya sa lugar na yon at walang makakapigil sa kanya. Saktong bubuksan na ni Alexandra ang pinto ng silid. Nang kusayang bumukas at tumambad ang bulto ni Gilbert sa kabilang bahagi noon. Sandali nitong sinuwid ang tingin ng kanyang kabuuan bago, "Where are you going?" Anito. "I'm leaving," tipid na sagot ni Alexandra. Nagpipigil ng emosyon. Gilbert looked distraught just like her. Hindi rin ba ito nakatulog tulad niya? Nagsalubong ng mga kilay ni Gilbert. "You cannot leave just yet." Sinabi na sa akin sa reception na hindi pa tapos ang clearing operation sa landslide area. "Good thing, I'm not going by land this time. So please excuse me. My ride will be here in a few minutes," sabi ni Alexandra bago tuluyang lumabas ng silid. Subalit nakakailang hakbang pa lamang si Alexandra nang muling mahagip ni Gilbert ang kanyang braso. "Alexandra, hindi ka pwedeng umalis. Mag-uusap pa tayo." Si Gilbert, mataas na ang boses. Mahigpit ng hawak sa kanyang braso. "Bitawan mo ko, Gilbert. Like I said last night, wala akong rason para makipag-usap sa'yo," ani Alexandra. Pilit na pinipiksi ang braso niyang hawak pa rin nito. "I told you, we're still married. That's a reason enough for you to talk to me, Alexandra," gigil na sambit ni Gilbert. He's growing desperate by the second. Alam niya kapag binitawan niya si Alexandra, hindi siya sigurado kung magkikita pa sila ulit at hindi niya yun mapapayagan. Natawa si Alexandra. Sarkastiko. "Sa tingin mo naniniwala ako Attorney Smith gave me a sign? Copy of our annulment paper and court decision declaring our marriage null and void. Sa tingin mo sino paniniwalaan ko? Si Attorney Smith o ikaw, Mr. Romualdez?" Nalukot ang mukha ni Gilbert. Naguluhan sa isinagot ni Alexandra. After the confusion came the anger. "I did not sign the document," inis na sabi ni Gilbert. Maras na binitawan ng braso ni Alexandra bago sinuklay na kamay ang buhok. Gilbert was a picture of confusion. At muli, hindi malaman ni Alexandra kung anong kanyang mararamdaman para sa dating asawa. Ilang sandali pa'y dumating ng staff ng hotel at lumapit sa kanya. "Ma'am, malapit na raw po ang chopper mula sa Ocean View Resort. Diyan sa San Gabriel. Nairadyo na po sa amin. Hatid ko na po kayo sa rooftop." Anang empleyado, bumalik sa Alexandra kay Gilbert. Wanting to say something, perhaps a goodbye. Something she never said when she left 5 years ago. Subalit sa bandang huli, pinili ni Alexandra na huwag na lang magsalita at tumalikod na lang bago maglakad palayo. "Alexandra," tawag ni Gilbert kay Alexandra. Subalit hindi yun pinansin ng dalaga bagkus ay binilisan pa niya ang paglalakad patungo sa lift kasama ang hotel staff. Hanggang sa sumarang pinto ng elevator ay patuloy pa rin si Gilbert sa pagtawag sa kanya. Bumigat ang dibdib ni Alexandra subalit mabilis niyang pinalis yon. Tamang ginagawa niya. Tapos na sila ni Gilbert. Wala na silang dapat na pag-usapan pa. Sa hallway, nalulumong naiwan si Gilbert. Nakatingin pa rin sa kawalan kung saan siya muling iniwan ni Alexandra. Paano nito nagagawang iwan siya ng ganong kadali? Not even a word. Ilang sandali pa tumunog ang kanyang cellphone. It was Victor. Mabilis na inayos ni Gilbert ang wisyo bago sinagot ng tawag. "Victor, sir, may balita na po yung contact natin sa immigration. You are correct with your assumption. Galing si Ma'am Alexandra abroad. Italy specifically. They use a private plane owned by Don Fasto Carpio." Parang may sumuntok sa tiyan ni Gilbert at pinangapusan siya ng hininga. "Carpio, is it Sebastian?" Si Sebastian bang sinamahan ni Alexandra kaya ito nawala ng 5 taon? Naalala niya nagkaroon ng ilang encounters sina Alexandra at Sebastian noon at pinagawayan nila yon. Was it that asshole? Gigil na sabi ni Gilbert, sinuntok ng dingding ng hallway. Hindi naalinta ng ilang guest na sumilip mula sa kanilang pinto. No, hindi siya pwedeng sumuko. Kung totoo ang hinala niya na si Sebastian ang tumangay kay Alexandra, hindi niya mapapalampas ang ginawa nito. Install someone at Ocean's View Resort in San Gaston. Alexandra is there. Hinain ng tingin ni Alexandra ang asul na dagat na nasa kanyang harapan. Kalmado at kumikinang ang tubig noon sa ilalim ng araw at tila hinihikayat ang lahat na magtampisaw sa tubig noon. Sino mag-aakala na kanina umaga lamang ay may bakas pa sa puting dalampasigan ang dilubyo na nagdaang gabi. Sana ganun din ang kanyang pakiramdam, mabilis magbago. At ang kanyang isip, mabilis makalimot. Subalit hindi gaya ng dagat ang kanyang isip at damdamin. Naalala pa rin ni Alexandra ang mga nangyari ng nagdaang gabi. At ang mga sinabi ni Gilbert ay pilit na umuukil-kil sa kanyang isip kahit na pilit niya na yung winawaglit.
Alexandra, ayos ka lang? Narinig mo ba yung sinabi ko? Untag ni Belle sa kaibigan na noon ay tila nakatingin sa kawalan. Dumating si Belle sa Ocean View Resort bago magtanghali upang makipagkwentuhan kay Alexandra, gaya ng kanilang napag-usapan. Subalit kanina pa napapansin ni Belle na tila may iniisip na malalim ang kaibigan. Hindi lang kasi minsan itong natutulala habang nag-uusap sila. Kumurap si Alexandra, mabilis na inayos ang wisyo. Ibinalik ang tingin kay Belle. Ano nga ulit yon? Nagbuga ng marahang hininga si Belle bago pinakatitigan ang kaibigan. Ikaw nga, umamin ka, may nangyari ba sa'yo kagabi habang pauwi ka rito sa resort? Agad na bumakas ang taranta sa mukha ni Alexandra. Hindi sigurado kung sasabihin ba sa kaibigan ang nangyari ng dangdaang gabi. Sa huli pinili ng dalaga na magsinungaling. Wala naman, I'm just a little tired. Romolyo ng mga mata ni Belle sa harapan nilang magkaibigan bago muling nagsalita. Alam mo ba na alam ko tuwing nagsisinungaling ka? Ha? Namumula ka tuwing nagsisinungaling ka, Alexandra. And right now, you are red as a beet. Natatawang sabi ni Belle, ibinaba sa mesa ang baso ng juice. Naroon sila sa isa sa mga cottage ng resort sa tabing dagat. Doon piniling magkwentuhan ng magkaibigan para na rin mabantayan nilang maigi si Aki. Nakasalukuyang nagtatayo ng sandkasa sa baybayin. Bahagya namang nataranta si Alexandra na pahawak sa pisngi ang dalaga. Hindi naman ako namumula Hindi nga, binibiro lang kita. Eto naman na-conscious ka agad. Paano bigla ka nalang natutulala para tuloy ang boring kong kausap? Reklamo ni Belle. Lumabi, umiling si Alexandra, bumuntong hininga. Sorry, hindi ko sinasadya. I really appreciate that you're spending this day with me. Kaya lang, may mga iniisip ako. Gaya ng, putol na tanong ni Belle. Tumitig si Alexandra sa kaibigan. Sandaling nagtalong isipan bago. May mga nabalitaan ka ba kay Gilbert nitong nakalipas na 5 taon? Bumakas ang pag-aalinlangan sa mata ni Belle. Nung nagbakasyon sila ni Josh, sa Milan at nakapagkita siya kay Alexandra, mahigpit siyang binilinan ni Sebastian na huwag magkukwento kay Alexandra ng tungkol sa kahit na anong balita tungkol kay Gilbert. Ang sabi kasi ng pinsan ng kaibigan, sumasama raw ang loob ni Alexandra kapag nakakarinig ng kahit na anong balita tungkol kay Gilbert o sa Pilipinas. Kaya naman, nung magkita sila ng kaibigan sa Milan, ay talagang kinondisyon niyang sarili na hindi magkakwento ng kahit na anong balita tungkol sa mga kakilala nila sa Pilipinas. Subalit nagtatanong na ito ngayon tungkol kay Gilbert. Ibig bang sabihin noon, maayos na nitong napapakibagayan ang mga balita tungkol kay Gilbert? Kung sa bagay, umuwi na ito, baka talagang naghilom ng puso na kaibigan. Anong balita, Annabelle? Gusto niyang maging maingat sa mga sasabihin sa kaibigan. Marami itong pinagdaanan sa buhay. Alam niyang kahit na maayos ng buhay nito sa kasalukuyan, sadyang may mga sugat ng panahon na mahirap maghilom. Gaya ng nabigong pag-ibig nito kay Gilbert Romualdez. Just anything. Marahas na napabuga ng hininga si Alexandra. She really cannot keep lying to Belle. Tama ka, may nangyari nga kagabi. Nakita kami ni Gilbert sa kasal mo. Napatuwid ng upo si Belle. Sandaling nag-isip. Oh my God! So he's the one who delivered the wedding gift of BRC. Tumango si Alexandra. And not only that, we got stranded in the rain and we shared the room together. Shh! Napasinghap lalo si Belle. Nanlaki ang mga mata. Sa mabilis na salita, kinuwento ni Alexandra ang nangyaring pagtatagpo nila ni Gilbert. Ang pamimilit nitong mag-usap sila at ang sinabi nitong hindi ito pumirma sa annulment papers nila. Parang ibang Gilbert ang kaharap ko kagabi, Belle. He's him. I don't know. Troubled? Kaya ako nagtatanong tungkol sa kanya. May nangyari ba sa kanya nitong nakalipas na 5 taon? Tumikim si Belle, pumormal. Sa totoo lang, Alexandra, mula na umalis ka, hindi ko na talaga binigyang pansin pa ng buhay ni Gilbert. At saka umalis ako trumakat sa Macau ng 2 taon, hindi ba? Saka na lang ako bumalik ng ila-launch na yung solo artist. Kaya hindi ko na rin talaga alam masyado kung anong naging buhay ni Gilbert. Pero sinubukan kanyang hanapin sa akin, Alexandra. Ilang beses din yun pero lagi ko siyang tinataboy. Ilang linggo matapos mo umalis, hinahanap ka ni Gilbert sa akin. Pero hindi ko sinabi kung nasan ka. Tinawag ko yun kay Sebastian kasi baka kako kailangan yung mag-usap ni Gilbert. Hindi ba niya sinabi sa'yo? Muling natigilan si Alexandra sa sinabi ng kaibigan. Walang sinabi si Sebastian na hinahanap siya ni Gilbert. Not then, not now. Not that she cares but why would Sebastian not tell her that?
Pakiramdam niya tuloy, pinaglilihiman siya ng pinsan. But why? Kumuyom ang mga kamay ni Alexandra, biglang bumigat ang kanyang dibdib. So Sebastian is not just screening Belle's calls. May mga bagay din itong hindi sinasabi sa kanya. Now she wonders what other things did Sebastian keep from her for the past 5 years. Mami! Ani Aki, patakbong lumapit sa ina. Puno ng buhangin ng rash guard nito at namumula na rin ang pisngi ng anak dahil sa bahagyang pagkakabilad sa araw. Are you done making sandcastles? Ani Alexandra sa anak. Bibong tumango si Aki. Si Mami, nakangiting ginulo ni Alexandra ang buhok ng anak. Okay, let's go to our suite now. Kailangan mong maligo before your afternoon nap. Bumaling si Alexandra kay Belle, doon na lang natin ituloy sa suite ang kwentuhan. Mabuti pa nga, the heat is exhausting me. Ani Belle, tumayo na sa ratan na upuan at sumabay sa paglalakad ng mag-ina. Hindi na napansin pa ng magkaibigan na sa hindi kalayuan, may isang lalaking kanina pa nakamasid sa kanila. Nang tuluyang nawala ang mga ito sa paningin ng lalaki, mabilis nitong hinugot ang cellphone sa bulsa at nag-dial ng number. Nang umangat ang kabilang linya, kagad na nagsalita ang lalaki. Sir, nahanap ko na po si Ma'am Alexandra. May anak na siya. Sino kayang lalaking nakakita kay Alexandra at sa anak niya? Ano ang gagawin ni Alexandra ngayong nalaman niyang naglihim sa kanya si Sebastian? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.